Welcome sa ating pagtatalakay ngayon. Sisirin natin ang isang nakakabigahang misteryo mula sa norte na talagang nag-uugnay sa mga sinaunang alamat at sa modernong paleontolohiya. Imagine this, mga dambuhalang kwento, puwersa ng kalikasan at mga nakatagong katotohanan na matagal nang inilibing ng panahon pero naghihintay na lang na mahukay muli. Handa na ba kayong malaman kung ano nga ba ang totoo sa likod ng mga higante ng Ilocandia? Tara, simulan natin! Simulan natin sa isang bagay na literal na nakikita ng ating dalawang mata. Kung nakapunta na kayo o mapapadaan kayo sa mga dalampasigan ng Ilocos Sur at Pangasinan, mapapansin niyo yung mga nakapangilabot at dambuhalang butas sa mga bato. At get this, sadyang hugis bakas ng paa sila. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi ito gawa ng modernong makinarya, di ba? Nakadikit na yan sa mga bato bago pa man nauso ang semento, bakal o kung ano pang teknolohiya sa bansa natin. Kaya ang malaking tanong na nagpapakamot ng ulo sa marami ay sino o ano ang posibleng gumawa nito? At bakit eksaktong mukhang bakas ito ng isang naglalakad na dambuhala? Ayon sa napakayamang kwentong bayan ng mga Ilocano, ang mga hindi maipaliwanag na bakas na ito ay iniwan ng isang nilalang na nangangalang Anggalo. Pero teka lang, si Anggalo ay hindi lang basta-bastang higante na parang nasa mga kwentong pambata. Sa mitolohiya nila, siya raw ang mismong pinakaunang tao sa mundo at literal na arkitekto ng buong Ilocandia. Isipin nyo na lang yung ganitong eksena, isang nilalang na sobrang laki na sa bawat yapak niya ay bumabaon ng paa niya sa matitigas na bato. Naging bida siya sa libu-libong kwento na ipinasapasan ng ating mga ninuno, isang makapangyarihang figura na humubog mismo sa lupang malaya nating tinatapakan ngayon. Ngayon, para sa unang bahagi, pag-uusapan natin ang kapangyarihan ni Angalo at kung paano niya nilikha ang mundo. Para talagang mag-gets natin ang kwentong ito, kailangan nating intindihin kung gaano kalula at tila imposibleng saklaw ng kapangyarihan nitong si Anggalo. Yung scale nito, grabe. Sinasabi sa mga lumang kwento na sa sobrang dambuhala niya, kaya niyang tawirin ang buong karagatan mula Borneo hanggang Luzon sa pamamagitan lamang ng isang hakbang. Isang hakbang lang, isipin niyo yun. Yung distansya na inaabot ng mga eroplano at barko natin ng ilang oras o araw, tinatawid lang niya na parang naglalakad lang siya sa sala nila. Ipinapakita lang nito kung gaano katindi ang pagtingin at pagrespeto ng mga sinabunang tao sa walang hanggang puwersa ng kalikasan. Dito na medyo nagiging kakatuwa at aaminin ko medyo nakakatawa ang mismong proseso ng paglikha. Kwento ng mga ninuno natin, yung mga nagtataas ng bundok sa rehiyon ay nabuo mula sa kanyang dumi o sa mga tumpok ng lupa na kasyuwal niyang pinaglaruan. At yung malalawak at maalat na karagatan natin, nanggaling lang naman raw sa ihi niya. Oo, tama ang narinig ninyo. Kahit parang nagbibiro pakinggan sa ating modernong pandinig, isa itong napakagandang halimbawa kung paano natural na gumamit ng mga pamilyar at biological na proseso ang mga sinaunang Pilipino para ipaliwanag kung paano nabuo ang mga dambuhalang bundok at dagat na nakapaligid sa kanila araw-araw. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi, pag-ibig, lindor at kayamanan. Ito ang kwento ni Aran. Siyempre, sa ganitong kalaking mundo, hindi naman pwedeng mag-isa lang si Angalo, di ba? Nandyan ang asawa niyang si Aran. At gaya ng inaasahan sa mga ganitong epiko ng mga Diyos at higante, ang relasyon nilang mag-asawa ay kasing bangis ng mismong kalikasan. Kapansin-pansin kung paano ginamit ng mga tao noon ang mag-asawang ito para ipaliwanag ang mga pamatay na natural disasters tuwing may malalakas na lindol na yumanig sa lupa o mararahas na bagyo na sumira ng pananim, hindi nila ito nakikita bilang simpleng pagbabago lang ng panahon. Para sa kanila, direktang resulta ito ng matinding pag-aaway, pagsisigawan at pagdadabog ni Angalo at Aran. Wala pa kasing formal na pag-aaral ng seismology o meteorology noon, kaya nilikha nila ang kwentong ito para intindihin ang parsa ng kalikasan. At mas nagiging exciting pa ang alamat pagdating sa ating heograpiya. Hanggang ngayon kasi, may mga bulong-bulungan pa rin tukol sa mga naiwan nilang yaman. Sabi-sabi, ang mga lihim at dambuhalang kayamanan daw ng mag-asawang ito ay nakatago pa rin sa malalalim at madidilim na kuweba ng Abra at maging sa Cagayan Valley. Yung mga kuwebang ito na nakanganga at parang bunganga ng lupa, perfect na taguan ng mga mahiwagang ginto, di ba? Talagang nagbibigay ito ng ekstra hiwaga at kaba sa bawat spelunker o mananaliksik na sumusubok pasukin ng madilim na kailaliman ng norte.
Kaya ang pinakamahalagang punto na kailangan nating suriin dito ay ito. Bakit nga ba umusbong ang ganitong mga kwento in the first place? May matibay at siyentifikong katotohanan ba talagang nagtatago sa likod ng mga tila imposibleng alamat na ito? Saan kaya nakakuha ng inspirasyon ang mga ninuno natin para imbentuhin ang imahe nila Anggalo at Aran? Siyempre, hindi naman siguro nila ito basta-basta na lang hinugot sa hangin. Malamang sa malamang, may nakita silang pisikal na ebidensya na nagtulak sa kanila para maniwala sa mga dambuhala. Diyan papasok ang ating ikatlong bahagi, ang katotohanan sa likod ng alamat at ang papel ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Ngayon, tanggalin muna natin ang mga patong ng imahinasyon at tingnan natin ang empirikal na agaham. Kapag direktang inihambing natin yung mga detalye ng alamat sa mga nahukay na fossil, boom! May lalabas na isang nakakabigahing teorya. Posibleng-posible na ang mga sinaunang Pilipino noon ay nakakuhukay ng malalaking buto ng prehistoric na hayop o yung tinatawag nating megafauna. Nariyan yung mga sinaunang elepante at rhino na gumala sa bansa natin daang libong taon na ang nakakalipas. Dahil wala naman silang konsepto ng agham at evolusyon noon para ipaliwanag kung kaninong mga buto yon, ginamit nila ang alamat ni Anjano para bigyan ng lohikal na kahulugan ang mga nahuhukay nila. Ginamit nila ang naratibo ng higante para buuin ang isang natural na palaisipan. Bukod pa sa mga fossil ng malalaking hayop, may isa pang game changer ang nadiskubre ang agham sa makabagong panahon. Pinag-uusapan natin dito ang Homo luzonensis, isang extinct na species ng sinaunang tao na natagpuan mismo sa Calao Cave sa Cagayan. Ang ibig sabihin lang nito, ang kasaysayan ng mga tao sa bansa natin ay umabot ng napakalayo at mas komplikado pa sa inaakala ng mga historiador. Marahil, yung mga naiwang labi ng mga kakaibang species na ito nang makita ng mga sumunod na henerasyon ay unti-unting naging mitsa at napasa bilang kwento ng mga naunang higante na naglakad sa ating mga lupain. Dumako na tayo sa ikaapat at huling bahagi. Ang hamon ng kasaysayan, ito ba ay isang simbolo o katotohanan? Kapag pinagsama natin ang mga ekseheradong elemento ng alamat at ang mga matitibay na patunay mula sa agham, mas lalo tayong bumibilib sa mga ninuno natin, di ba? Hindi lang ito simpleng pamahihin, pinapakita nito kung gaano sila katalino at kamalikhain sa pag-unawa sa mundo nila gamit ang anumang limitadong ebidensya na nahukay nila noon. Kaya iiwan ko kayo ng isang malalim na palaisipan. Naniniwala ba kayo na ang kwentong ito ay may ugat sa totoong presensya ng mga dambuhala noon? O isa lamang ba itong napakagandang metafora ng pagkamangha natin sa hilaw na puwersa ng kalikasan? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga naisip, lalo na kung may sariling bakas ni Anggalo ang probinsya ninyo na naghihintay ring maipaliwanag. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating pagtatalakay at patuloy tayong mamangha sa yaman ng kwento ng ating nakaraan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.